No, kailangan ko i-print yan, kailangan ko patunayan sa kanila, mga bossing, na si Mark Ramos ay may pinagkukuhanan ng ganyang pera. Eh yung kanila, ilan? 60 million? Anak ng putik na. Eto nga, mag-iisang milyon lang. Hinahanap na ang ebidensya. Di po ba? Oh, kaya po laging sunog yung mga DDS eh. Kaya po laging sunog itong 18 Martes eh. At dahil nga po, idinamay na nila, mga kababayan, yung ICC. Na yung ICC daw po ay tatanggap o tumatanggap ng pera galing kay Senador Antonio Trillanes, mga kababayan. Ito na po ang sabi ni dating Senador Antonio Trillanes. Alisin ko na to. Oh, ito po ang sabi ng dating senador na si Antonio Trillanes. Trillanes, sinabing posible rin na masampahan ng kaso ng ICC ang 18 ex-marites po, mga kababayan. Nako, baka imbis malungkot yung 18 marites na yan, matuwa pa yan. At least makakapunta sila ng ibang bansa. Ano po? Biruin mo ba naman? Sirain mo yung reputasyon ng ICC. Sabihin mo makakatanggap o tumatanggap sila ng $2 million galing kay Senator o dating Senador Antonio Trillanes para lang maipit o para lang mapanatili na nakakulong si dating Pangulong Duterte. Mga sir, ano? Ayon, base doon sa mga naririnig-rinig natin na mga chismaks. Sabi yung mga anak daw ang ayaw talagang makalabas ang dating Pangulong Duterte. At ang gusto na umabot sa 2028 eleksyon na nasa loob si dating Pangulong Duterte. Kung matandaan nyo din ho, mga kababayan, napanood natin doon sa vlog nung kaibigan natin na si Mark Alfred Guzman. Sabi doon, yung magkakapatid daw, nagtatalo-talo. No, dahil nga ang gusto na ni Kaufman, sagutin na lahat. 'Di ba? Sagutin na lahat ng akusasyon kay dating Pangulong Duterte. Pero yung mga magkakapatid daw ho, mga boss Chipamo sir, ang trip nila ay yung kung tuloy-tuloy lang, yung mga interim release, yung mga walang kakwenta-kwenta na kapag ka ang mga witness ay walang ID, hindi pwedeng hindi pwedeng maging witness. Yung something like that. Yung puro pampaudlot lang po at pampatagal ng kaso ni dating Pangulong Duterte. Yun daw ho, mga kababayan, no? Base yun doon sa vlog ni Mark Alfred Guzman ho, mga bossing. Tapos ang sasabihin ng mga DDS ay nakakatanggap ng 2 milyong maleta galing kay Senador Antonio Trillanes. At ang nakakatawa pa dito sa mga ito, mga kababayan, dito po sa 18 Martes, ultimo ho sila, pati ho sila, nakita na daw po yung ICC. No? Tapos nakita natin itong komento ni Kap Ninyo Barsaga. Mark, wala akong panty ngayon. Kap, on the way na. Pagkatapos itong vlog na to, pupuntahan na agad kita. Yan, shout out. Shout out dito kay Kap Ninyo Barsaga. Biruin nyo na ba naman, no? Pagka seryoso natin dito na nagbablog po patungkol doon sa pwedeng kasuhan ng ICC. Ito pong 18 marites. Bigla po nating mababasa, Mark, wala akong panty ngayon. Galing kay Kap Ninyo Barsaga. Mamaya, tawagan mo daw si Chris Ulo mamaya. Tapos, yung haba sumasayaw ka daw, Kap. Ngayon, ito pa po. Ang karuktong na balita niyan, mga bossing, Ang karuktong na balita ho, mga boss, is, ito. Asan ba yun? Yung kulay itim. Ito. Ayan. Sabi dito, Trillanes sinabing posible ring kasuhan ng ICC ang 18 marites. Nagbabala si dating Senador Antonio Trillanes Deport na maaaring maharap sa kasong obstruction of justice ang 18 dating miyembro ng Philippine Marine dahil sa kanilang mga alegasyon may kaugnayan sa International Criminal Court. Ito ay matapos idawit ng grupo si Trillanes na umano'y
pagtanggap ng 2 milyon para sa paghahanda sa pagdating ng mga investigador ng ICC, isang paratang na mariing niyang itinanggi. Tsaka nasabi mismo nung mga marites na nakita daw po nila sa lobby ng hotel, yun daw pong mga ICC at si dating Senador Antonio Trillanes. Saan ang patunay ninyo doon mga marites? 'Di ba? Dapat po mga kababayan, itong mga marites na ito, kung sakali matapos malagpasan po itong mga pagbibintang nila, ikulong po talaga 'yan. Ano, yung ano, yung kulong na talagang magtatanda po sila. Baka pagka ito, pinadala sa ICC itong 18 marites, masiyahan pa, 'no? Baka mga magmadali pa, makakatungtong sa ibang bansa makakatungtong, sa malamig na bansa. 'Di ba? Dapat kapagka natapos itong kaso nilang mga ito o itong mga pagbibintang nila na ito at napatunayan na sila ay naninira lang, dapat 365 days nakaloob, nakapasok sila sa maliit na Bartolina, 18 sila, 'no? Hindi yung tag-iisa, hindi, 18 nasa Bartolina, lahat itong 18 marites. Grabe po ang ginagawa sa bayan natin, mga bossing. Mga tao, mga mamamayang Pilipino, kinekengkoy nila. 'Di ba, Kuya Lokis, bakit po nasabi ni Mark Ramos na kinekengkoy? Ano pa po ba ang tawag diyan sa ginagawa nila? Biruin mo ang mga pinapakita po sa'tin na mga ebidensya, puro puro mga maleta na picture. Ni wala ka nga man lang makita na maleta tapos Sandro Marcos kinukuha yung maleta sa kanila, wala. 'Di ba? Puro lang po picture sa harap ng helicopter, picture sa kung saan-saan. At eto po mga kababayan, isa sa binibiktima nila ngayon si Senador Pampilo Lacson. Si Senator Ping Lacson, mamaya po natin 'yan, isusunod po natin 'yan kay Senador Pampilo Lacson. Tapusin lang po natin ito. Iginiit din niya na hindi dapat inilalabas sa publiko ang mga sensitibong impormasyong may kaugnayan sa mga investigasyon ng ICC dahil maaari itong makaapekto sa mga kasong hinahawakan nito. Kagaya na lang yung kay Bato de la Rosa, 'no? Yung kay Bato de la Rosa mga kababayan, tingnan niyo secret pa 'yun, ha? 'Di ba hindi pa ipinaalam agad 'yun, ha? Kasi itinetiyempo kay Bato de la Rosa yung warrant of arrest. Kaya nga po 'di ba, noong nagplano si Alan Peter Cayetano na ipasok si Bato de la Rosa doon sa loob ng Senado, mga kababayan, ipit si Bato, nagulat sila talagang may warrant of arrest at talagang si dating Senador Antonio Trillanes pumunta kasama yung NBI doon sa Senado.